Praise God! Napakasaya ng umaga na to. Dahil birthday ni Sister Maribel, libre daw tayo mamaya sa Love Meal. Ang dami pa naman natin ngayon, pero bilib ako sa pananampalataya mo, Sister Maribel. Pasubo na bigla, ano? And speaking of Love Meal, kasama po natin ngayon yung tatlo sa mga recipient natin ng ating Love Meal, ano? Si Jude Cedric Lorelia. Sino si Jude? Ay, Jude. Ayan. Tayo ka, Jude. Para makilala ka nila. Si Christoph Lorelia. Ayan. At si Jewel Faith Lorelia. Ayan. Palakpakan po natin sila. Ayan. Puna po kayo. Welcome kayo dito sa aming church, sa Faith. Galing ng pangalan ng church namin. Ano kapangalan mo? Faith, no? Pareho tayo ng pangalan. Ito rin yung... Kaya ikaw, dinisenyo ka ng Diyos papunta dito sa lugar na ito. And, while we were praising and worshiping God, hindi ko po mapigilan ang lumuha because the presence of these kids is an affirmation from the Lord that we're doing the right thing. There are times, I'm telling you this. There are times, kahit sila atin nararamdaman ito. Ano ba to? Ano ba to ginagawa ni pastor? Di ba? Magastos na to, masakit na sa bulsa, masakit na sa katawan. Torture ito, sabi niya, di ba? Araw-araw, inventory, araw-araw, ganyan, araw-araw, gastos. Hindi naman kami kumikita dito. Di ba? Ang hirap. But then again, today, millions of angels are rejoicing in heaven. Amen? Milyong mga anghel nagse-celebrate sa langit. Because nakita nila yung mga batang ito na naririto. And this is what the Lord has been telling us from the very beginning. Kaya minsan akala nyo, nababaliw na naman si pastor. Nahihibang na naman. Di ba? Ano kaya tinira nito kagabi? Tumira na naman ng Vicks. But this is what this church is designed for. This is what the Love Meal is designed for. Ito rin ang dahilan kung bakit meron tayong Talking Hands Ministry. Ito ang dahilan kung bakit kailangan sila ay gagawa natin ng mga programang ito. Kasi bawat kaluluwa sa Panginoon ay importante. And every word that we speak today, yung mga pinag-uusapan natin, itong mga huling mga araw, is very important. And I want everyone na naririnig, naintindihan ito pinag-uusapan natin. That's why I want everyone always to be here, kahit yung mga bata naririto. Because today, we are being removed away from the gospel, the true gospel. At pinapalitan yung salita ng Diyos ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman nagbibigay sa atin ng tunay na daan ng ating kaligtasan. Kaya ngayon tatanungin natin ngayong umaga, sino nga ba yung mga tunay na maliligtas? Who will be saved? Ako ba, assured na ba ako na ako ay maliligtas? Kaya tinatanong ko kayo nung last week, di ba? Ligtas na ba kayo? Ayun, salamat dun sa 6 na nagsalita. Ligtas na ba kayo? Amen. When people ask you, are you saved? Dapat ang sagot mo, sigurado ka. Kung ikaw ay ligtas o hindi. 2 bagay lang po yan. Hindi pwede yung, ewan ko. Sabi, ligtas ka na ba? Di ko sure eh. Pero parang, feel ko lang, parang save ako. Dapat pag Kristiyano ka, pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Of course. I am saved. Totoong ligtas ako. At yung mga bata, dapat maintindihan dito sa murang edad ninyo na yung ginawa ng ating Panginoon na si Jesucristo, kilala mo si Jesus? Faith? Kilala mo siya? Sino si Jesus? Sama sa Avengers, di ba? Si Jesus, siya yung namatay dito sa krus. Siya yung ipinako doon sa krus. And that's the reason, may dahilan bakit siya ipinako sa krus. Pinako siya sa krus para sa ating lahat.
para iligtas tayo sa kasalanan. Tayo bang lahat may kasalanan? Ikaw, Christoph. Ilan taon ka na, Christoph? 10. 12. Ikaw, Jude. Ilan taon ka na? 17. Yan. Tatangkad nyo Kailangan pakainin pa kayo ng marami pang love meal. Ano? Kailangan mas marami kayong oras na pupunta dito so that we can give you more food dun sa ating love meal. Ikaw, Faith, ilang taon ka na? 7. Yan. So, magkakapatid kayo. Magkakapatid kayo, no? And so, yung konsepto natin ng kaligtasan sa panahon na ito ay unti-unting nabago. Ano? At napalitan mula dun sa original na turo ng Panginoon, yung true gospel na pinag-usapan. Kaya kayo ba pag tinanong kayo, ano yung mabuting balita? What is the gospel? Diba? Nagugulat ka Pag sinabi mo yung gospel, siyempre ilalabas mo na yung buong Biblia. But what is the essence of this entire book? Para saan itong isang buong libro nito? What is the true gospel? Kasi yung bahagi ng Biblia na ito, yung kalahati nito, yung Old Testament, is also part of the Bible. Pero yun ang sinusunod ng mga Hudyo. Hanggang doon lang sila sa Old Testament. Hindi sila tumawid hanggang sa New Testament. So, what is the gospel all about? Kaya pag-uusapan natin yan sa umagang ito. Doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 4, ang sabi dito, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." Imuko po tayo sandali at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salitang ibinigay sa amin sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ay buksan mong muli ang aming puso at isipan upang maintindihan namin ang katotohanan na nais mong ihayag sa amin. Ito, Panginoon, aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. What's the gospel? Ano yung mabuting balita? In summary, this is what the gospel is all about. That Christ died for our sins according to the Scripture. Na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. That's the first part of the story. That He who died and He was buried. Na si Jesus ay namatay at siya'y inilibing para sa ating mga kasalanan. But then, on the third day, He rose again. Si Jesus ay nabuhay na magmuli. Kagaya ng sinasabi sa Eskriptura, sa salita ng Diyos. Yun ang gospel. So pag tinanong kayo, what is the gospel? The gospel is about Christ dying for me. Ang gospel, the essence of the gospel is about Jesus Christ dying for my sins. At siya ay inilibing, namatay dahil dun sa kasalanan ko. Sa kasalanan ko. Yun ang dahilan kaya siya namatay. But then, He rose again. Siya ay bumangon na magmuli to conquer sin and death. Now, this is the essence of the gospel by which we will be saved. Ito po ang magiging batayan ng ating kaligtasan. At yung sinasabi ni Apostol Pablo. This is the gospel I preach to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved. Saan kayo ililigtas? Ano ang magliligtas sa kanyo? It is the gospel of Jesus Christ that will save you. This is the foundation of our salvation.
yung gospel na ito, yung katotohanan na ito, that the gospel, our salvation is all about who? Tungkol kanino? Sa mabuting gawa mo? Sa kabaitan mo? Sa binibigay mo sa love meal? Sa pagtugtog mo? What's the gospel all about? It's not about you or your good works. It's about Christ and what He has done. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, this is the gospel that will save you. That's why makikita niyo yung kaugnayan nito doon sa mga una nating diniscuss sa inyo tungkol sa paggawa ng mabuti, yung good works. Good works is good. I'm not saying that hindi kayo dapat gumawa ng mabuti. You should. But this will not be the foundation. Hindi ito ang dahilan kung bakit ka ililigtas ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon because of the gospel. And then you ask, what is the gospel? And ngayon, alam nyo na. Alam nyo na nga ba? So when people ask you, what is the gospel? The gospel is Jesus died for my sins. He was buried and He rose again from the dead. Si Jesus ay ipinako sa krus na matay, inilibing, pero matapos ang 3 araw, siya ay nabuhay na magmuli. He rose from the dead. That is why our God, Jesus Christ, is the only man, kahit yung sinasabi nilang propeta, halimbawa na lang, sabihin natin, si Jesus nga ay propeta lang. Kagaya na sinasabi ng mga Muslim. But if you look at history, at all of the teachings, lahat ng turo, ng lahat ng relihiyon, it is only Jesus Christ who rose from the dead. Muhammad died. He did not die for our sins. He just lived. And he was proclaimed a prophet. Alam niyo ba na yung Quran was not written by people na nabuhay kasama si Muhammad? Because the Quran was written about 100 years after Muhammad died. Mga 200 taon pagkatapos mamatay ni Muhammad, saka pa lang isinulat yung Quran. Kaya walang sumulat ng tungkol kay Muhammad na nabuhay na kasama si Muhammad. But Jesus, the people who wrote the Bible, the New Testament, are people who live with Him. Yung mga sumulat ng Biblia, si Mark, Matthew, Luke, John, Paul, Jesus was already dead, but he had an encounter with Jesus. So contemporary nila si Jesus. They know Jesus. They live with Him. They walked with Him. Lahat sila nakasama si Jesus. So ano ang isinusulat nila? Eyewitness testimony. Ang isinusulat nila ay yung mga bagay na nasaksihan nila. This thing is not present in other religion. Si Buddha, he died. But he did not resurrect again. As a matter of fact, sa mga Buddhists, they even recognize Jesus Christ. Sa mga Buddhists, they know Christ lived. But they only say that Jesus is just like Buddha. Another God. Nakagaya ni Buddha. Sa mga Muslim, si Jesus ay totoong nabuhay. They recognize Mary. Even the story of Jesus is stated in the Quran. But they say, He is not God. He is a man. And this is the false gospel that is being preached all over the world today. That Jesus is not God. That Jesus is not dead. He did not die for our sins. That He did not and He will not rise again. Na hindi nabuhay na magmuli si Jesus. But interestingly, sa Quran, the return of Jesus Christ is also mentioned. Yung pagbabalik ni Jesus is also being mentioned. But the return of Jesus in the Quran is something different. Ang babalik ni Jesus sa kanila is a warring God. Ay Diyos
na makikidigma sa ating mga tao. That's their description of Jesus. But this is not the Jesus, ang Diyos na si Jesus na babalik dito sa lupa ayon sa banal na kasulatan. In Matthew chapter 7 verse 15 to 17, sabi dito, alam niyo, lagi kasi natin pinag-uusapan yung paano natin malalaman yung kung sino yung maliligtas. Sabi, by the fruits you will know. Tama ba yun? Are we reading the Bible correctly? By the fruits you will know. We are quoting Matthew. But let us read yung Matthew kung anong sinasabi niya. In Matthew 7 verses 15 to 17, ang sinasabi dito, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Yan. Tingnan nyo, ito yung lagi natin sinasabi. Kaya sabi, kapag ikaw ay Kristiyano na, kung ikaw ay ligtas na, kailangan nakikita sa itsura mo. Dapat ikaw ay may bunga ng pagiging Kristiyano. Ano yung itsura ng mabuting Kristiyano? Here is where the difference, where the gospel is being polluted. Ngayon, ang mga tao naghahanap ng ebidensya ng pagiging Kristiyano mo. Kaya kayo ay mga Kristiyano, sasabihin, uy, Kristiyano ba yan? Nagtatrabaho yan sa bar? Diba? Kaya pag nakakita ng mga babae sa beer house, wala nang pag-asa yan. Hindi ililigtas ng Diyos yan. Masama nga eh. Diba? Dapat yan, kung totoo yan, na niligtas na ng Panginoon, hindi na nagtatrabaho yan sa beer house. O, yung mga Kristiyano na mahilig pa rin magmura. Diba? Yung mga Kristiyano na nagnanakaw, na nag-iinom, nanloloko ng kapwa, anong sinasabi lagi? Diba? Nakakita ka, nagsasabong ka, Kristiyano ka pa naman. Nagsasabong ka, Kristiyano ka pa naman. Tumataya ka sa wedding. Kristiyano ka pa naman. Nakapila ka doon sa loto. Diba? Wala kang tiwala sa Panginoon. Kaya ikaw naman, bilang Kristiyano, siyempre, takot na takot ka. Pag nakakakita ka ng loto, napanaginipo ko yung numero na ito, kaya lang, hindi ako makataya, nakakahiya. Kaya titingnan ka, pag nado ka sa may loto outlet, titingin ka pa. Baka nakapila si Brother Randy, ah. Wala ka. Kaya pipila na ako. Diba? Kasi nababother tayo about what people will say about us because para sa mga Kristiyano, people are not so forgiving. Okay lang sa mga Katoliko na tumaya sa wedding. Walang problema. Okay lang tumataya sila sa loto. Walang problema. Okay lang nagiinom sila. Walang problema. Okay lang nang nalalaki sila. Walang problema. Nang bababae, walang problema. Nagnanakaw sa gobyerno, walang problema. Halos lahat walang problema. Pero pag Kristiyano ang gumawa, malaking problema yan. That's a big problem. Because people are waiting for evidence of our salvation. Dahil sila ay naghihintay sa atin ng ebidensya ng ating kaligtasan. Kasi nga sinasabi lagi, by the fruits you will know. Pati mga Kristiyano naniwala dito. Pag tinanong niya, Kristiyano ba yan? Tingnan mo yung bunga niya. Ano yung bunga niya? Diba? Mukhang kalamansi. Maasim. Dapat yan, mangga. O kaya dapat matamis yan. Ay hintayin mo maghinog. Pag naging dilaw yan, matamis na rin yan. Pero pag tinitingnan mo yan habang mura, maasim nga talaga. Ano bang bunga ang pagbagong usbong pa lang ay matamis na agad? Wala naman. Di ba? Lahat yan, pag tinikman mo, yung unang usbong mapakla, maasim, mapait. Pero you allow it to season, ito ay tatamis din. But Christians today, we are looking for evidence of one's salvation. Ang hinahanap natin ay ebidensya ng pagkakaligtas sa Kanya. Ang kailangan ni Kayan, pag ikaw ay totoong ligtas,
Ang buhok niyan hanggang alak-alakan. Di ba? Kailangan niya pagpupunta sa church, kulay puti lahat ang suot. Kailangan nakabelo. Kailangan nakahalukip-kip lagi ang kamay. These are the evidence of our salvation. That's why even today, maraming mga Kristiyano, they judge fellow Christians. Madalas kong nadidinig ito, sasabihin dun sa isa na bagong na Kristiyano pa lang, kasi mababaw pa ang kanyang pananampalataya. Mababaw pa ang kanyang pananampalataya. And there, yung mga Kristiyano, very proud sila ng kanilang itsura sa kanilang pananampalataya. Bakit? 30 years na akong Christian eh. Naagawa ko na ikalahat yan. But here's the thing, I've been to churches before. 40 years na yung church. 35 lang ang miyembro. Kulang pa dun sa one member, 1 year. Ayan, kasama ko si Melchor noon, nagmi-ministry kami. Marami kami nakita mga church, nakausap namin. Nagulat ako, sabi nila, ilang taon na po yung church nyo? 40 years. 40 years, 30 kayo. Kung hindi mga anak yung miyembro, hindi dadami. Mas marami ang namamatay kaysa doon sa nanganganak. At tumatanda na yung mga miyembro. So pakaunti ng pakaunti yung miyembro ng church. So what is the fruit? Kung ang fruit mo pala ay miyembro, nasaan ang fruit? It's not there. It's not there. So what is the fruit na sinasabi dito sa Matthew 7:15? Look at the beginning of the verse. Beware of false prophets. Mga bulaang propeta ang sinasabi po dito sa Matthew. Hindi po dito pinag-uusapan yung bunga ninyong mga Kristiyano. Ang warning sa atin ng Panginoon dito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Paano mo malalaman yung bulaang propeta? Yun ang sinasabi. Tignan nyo sa kanilang magiging bunga. Kasi, at dito mayroong parable, Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Ang masamang puno, magbubunga ng masamang bunga. Ang mabuting puno, magbubunga ng mabuting bunga. Tama? Nakakita na ba kayo ng aratilis na namunga ng mangga? Walang ganun, kahit na i-graph mo yun, hindi magtatama kasi magkaibang halaman yan. Pwede yan, Indian mango, ganyan, mga ibang klase ng punong mangga rin, nagtutugma. Pero yung magkaiba, hindi yan mamumunga ng kahit na ano. So, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kung masama ang turo ninyo, ang bunga ninyo magiging masama din. Dito nyo makikita yung mga bulaang propeta. At ang bulaang propeta, maglalapit ba ito sa Panginoon o maglalayo sa iyo sa Panginoon? Ang epekto ng bulaang propeta ay ilalayo ka sa Diyos. Kasi maniniwala ka sa sarili mo. Yung sinasabi nila na yung gawa, yung aking sariling gawa, dito ako naniniwala. Even many churches today, religious churches, religious organizations, ang focus and concentration nila, charity. It's like a charity foundation. Bakit? Kasi meron kang tax relief. Mababawasan ang buwis mo kung ikaw ay charity foundation. But tayo, we don't do that. By the fruits, you will know. Today, we have fruits. Today, we are bearing fruits. And therefore, we know that in this church, the true king is Christ. Ang totoong hari dito sa iglesia na ito ay si Jesus. Kasi, nakita ko bunga niya. Kaya titingnan mo, mangga ba yan? Tingnan natin yung bunga. Mangga nga.
Kay Jesus ba yan? Tignan natin yung bunga. Kay Jesus nga. Why? Is it because of yung mga itsura nyo? No. It's because what we are preaching in this church is the true gospel of Jesus Christ. Doon natin malalaman ang totoong bunga ng ating puno. Ano? And Matthew was talking about the fruits of the false prophets, not the fruits of Jesus Christ or the fruits of your Christianity. At dito in Matthew chapter 7 verses 21 to 23, sabi dito, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness." Dito sinasabi ng Panginoon, again, this is a continuation of Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Yung sinabi niya, Lord, magsasabi sa Diyos, Lord, bakit hindi ako maliligtas? Hindi mo ba ako kilala? Di ba? Nag-ano ako sa'yo, nag-preach ako, nag-prophesy ako, nagpagaling ako ng mga tao. Nag-cast out ako ng mga demons sa pangalan mo, ginagamit ko yung pangalan mo. Sino mo yung ito na sinasabi? Again, in Matthew 7, ang reference dito ay the false prophets. The false prophets. Hindi kayo. Hindi kayo. Because once nakilala kayo ng Panginoon, Jesus will never deny you. And look at what the Lord is telling here. And I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. I never knew you. Hindi kita kilala. Hindi kita nakita. I never knew you. This means, ang sinasabi dito sa Matthew chapter 7 are people who never knew God in the first place. Yung mga bulaang propeta na ginamit lang yung iglesia para kumita ng pera, para ilayo ang mga tao sa Panginoon. Hindi nito sinasabi na, nakilala kita dati, pero dahil naging masama kang tao, nakalimutan na kita. You see, many Christians are being fed this lie, itong kasinungalingan na ito, that when you become a Christian, and then you sin, nagkamali ka, disqualified ka na sa Panginoon. That's not what the gospel is teaching us. That's not what Matthew 27, 21, 23 is saying. Pero nililito ng mga tao, ng mga nagtuturo sa atin, kaya tayo, guilty agad tayo. Naku, wala na akong pag-asa sa Panginoon. Kahit na Kristiyano ako, kahit kilala ko ang Diyos, kahit na tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Dadating pala yung panahon, itatanggi ako ng Panginoon. And they're gonna use Matthew 7, 21 to 23 as the basis. Pero hindi po ito yung sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia tungkol dito ay again yung mga bulaang propeta na nagkukunwari na kilala nila ang Panginoon. At yung bunga ng mga bulaang propeta na ito, yun ang magsasabi kung sila ay bulaang propeta. At ano yung bunga niyan? The preaching of the false gospel. Hindi tungkol kay Jesus ang kanilang itinuturo, kundi tungkol doon sa kanilang mga ginawa. And look at this. Tingnan niyo yung sinabi ng mga tao. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Anong sinasabi nitong bulaang propeta nito? It's all about what he has done. Di ba? Ang sinasabi nitong mga lalapit nito sa Panginoon, Lord, hindi ba ginawa ko ito? Lord, di ba ginawa ko ito? So ganun din tayo, pakiramdam natin. Parang entitled tayo. Lord, nag-donate ako sa church. Lord, may ganito akong ginawa. Lord, kumanta ako sa church. Lord, sumayaw ako sa church. But will that be the basis? Iyan ba ang basihan ng pagliligtas ng Panginoon sa iyo? No! No! Jesus will save. You will be saved. Your salvation, ang basihan nito ay si Jesus.
Jesus, yung ginawa ni Jesus sa krus, ang magiging basihan kung tayo ay maliligtas o hindi. Hindi yung kabaitan mo. Hindi yung mga bagay na ginawa mo, kasalanan man o mabuti, hindi yan ang pinag-uusapan sa panahon ng kaligtasan. Jesus, when He comes, He will look for the seal of the Holy Spirit. Ito yung diniscuss natin last week. When Jesus comes, He knows the goats from the sheep. Alam niya kung sino ang tupa, kung sino ang kambing. Paano niya malalaman? By the mark that you bear. How do I get the mark? The Holy Spirit is your mark. Ito ang earnest money ng Panginoon sa atin. Down payment ng mga bagay na dadating sa atin. Those that the Lord never knew will be false prophets who relied on their works and not the grace of God. Ang mga taong hindi makikilala ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay yung mga taong naniwala sa kanilang sarili at hindi doon sa biyaya ng Panginoon. Kung ikaw naniniwala ka na ligtas ka dahil ang bait-bait mo, you are wrong. Because everyone has sinned, ang sabi ng Panginoon. Lahat tayo ay nagkasala. Kasi kung pagbabasihan ng kaligtasan ay yun lamang mga taong nakasunod sa lahat ng utos ng Panginoon, ay good luck. Good luck. Iwan tayong lahat. That's the truth. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. We can pretend to be good. We can pretend to be perfect. But we all know we are not. Alam nyo yan. Alam ko yan. Alam nating lahat yan. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo hindi perpekto. Kaya lang yung iba gustong-gusto na bine-venerate sila, tinitignan sila na wala siyang kamalian. Uy, Kristiyano yan. Kaya ang lakad niya iba. Kristiyano ako. Di ba? Uy, pastor ka yan. O may tagahawi. Yung titulo natin, pakiramdam natin, yung nagbibigay sa atin ng karapatan para tayo ay iligtas. But that is not true. We will never be saved by your title, your position. Ang magliligtas sa'yo, si Jesus lang. Si Jesus lang ang magliligtas sa'yo. Kaya importante na kilala natin si Jesus. How do we know the false prophets? By their words and what they speak. By their words, they will lead many people astray. Yung false prophets sa sinasabi ng Panginoon, magliligaw sila ng maraming mga tao at ilalayo sila sa pangangailangan nila sa Panginoon. Kasi sapat na nga sila eh. Kaya naman pala nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Lalapit ka lang kay pastor doon sa Davao, di ba? Oh, pipirma ka daw ng application form. Ligtas ka na! Eh, grabe, paano? Hindi tayo umabot sa application form. Kawawa naman tayo. Later on, yung palang application form, kailangan may nakalakip na love offering. Administrative fine daw, mga fees. Pagpaprocess ng papel mo sa langit. Bay, loko pala itong sa San Pedro. May lagayan din pala sa langit. Di ba? Hindi lang pala dito sa lupa. Dito sa lupa, grabe ang lagayan. Di ba? Ito nga si Melchor, nahuli daw siya nung driving without a car. Unregistered vehicle. Hindi pa na-rehistro yung kanyang kotse. Alam niyo magkano ang find out? 12,000. Sabi, grabe, sweldo na ng manggagawa sa isang buwan. Fine lang. Kaya pala nung nakaraang linggo, nagbiyahe ako sa Roman Highway, nakikita ko pinapara ng LTO kahit mga bagong sasakyan. Kasi yan yung ending. Halimbawa, 6 ang ending ng kotse mo. Ibig sabihin, June dapat magre-rehistro ka. Pag nakita na 6 yung kotse mo, paparahin na agad nila kasi alam nila hindi pa nakarehistro. Ito sigurado. Tsetsempuhan nila. O pag na-tsempuhan na hindi pa rehistrado, violation na kaagad. 12,000 na agad yun.
Ito may experience kami recently, ano? Meron akong kliyente na nanalo meron siyang whole departure order. Ibig sabihin hindi siya pwedeng lumabas ng bansa. Nag-hearing kami, ginrant ng court yung aking petition para i-lift yung whole departure order. Okay na. Okay na. Punta na kami kaya lang hindi pa automatic yun, pupunta ka pa sa Bureau of Immigration, ano? Para naka-computer kasi yan eh. So kailangan naaalisin ang pangalan mo sa computer. Para pag pumunta ka sa airport, hindi na mag-a-alarm yung pangalan mo. Alam niyo pa, aalisin lang yung pangalan sa computer. Magkano ang nais ng mga pagkagagaling natin sa pamahalaan? 350,000 pesos. Just to remove the name in the computer. May utos na yung husgado yun, ha? Pero sisingilin ka ng 350. Sabi ko, sobra naman yan. Para namang, di ba, ako yung nagtatrabaho ako ng halos nagkakandapuyat-puyat ako. Ang dami-dami ko tinatype sa computer. Hindi ako binabayaran ng ganon. Eto gaganunin lang. Delete. Check. Wala na. Di ba? Ako magdamag ako, nag-iisip, nagtatrabaho. Hanggang madaling araw. Tapos ito lang bayad sa'yo. Tapos yung isa babayaran lang, yun lang ang trabaho niya. Delete. 350,000. Hindi pumayag. Naghanap ng ibang connection. Nakahanap. 35,000 lang. Sige na pwede na yan. Para makaalis lang. Anong nangyari? Nagpasalamat ka pa. Ang bait niya konti lang magnakaw. Yun ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Nagpapasalamat pa tayo sa mga magnanakaw na konti lang magnakaw. Parang yung kanta na, sino bang kumanta nun, ano? Si Gary Granada. Yun daw ng hold up sa jeep. Hinold up niya yung mga tao, tapos bago siya bumaba, pagkatapos siyang kunin lahat ng kanilang pera, cellphone, alahas, bago siya bumaba, binigyan niya ng pamasahe yung mga tao. Ang sabi ng mga tao, pagbaba ng hold-upper, ang bait naman ng hold-upper. Sabi ng hold-upper sa kanila, ang tatangan nyo. Ako rin, sa inyo rin galing itong binigay ko. Pero gano'n ang sitwasyon natin. Nagpapasalamat pa tayo ngayon dito sa Pilipinas sa mga taong konti lang magnakaw. Di ba? This is our situation, but that does not work in heaven. Hindi ganyan ang sistema sa langit. Now in Matthew chapter 12 verse 33 to 37, sabi dito, either make tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. The brood of vipers. How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Words. Paano mo malalaman ang isang tao kung siya ay ligtas o hindi? Hintayin mo bang gumawa siya ng mabuti? Pag nakita mo yung kakilala mo dun sa jeep, hintayin ko nga kung ibabayad ako nito ng pamasahe. Pag inilibre ako nito sa jeep, ligtas ito. Pag hindi ako nilibre, hindi ako binayad nito, ay nako, condemned ito. Sa impyernong bagsak nito. Diba? Ganun ba tayo? Maghihintay ka ng resulta? No. How do you find out? Kayo ba malalaman nyo eksakto kung anong ginagawa ni Brother Randy sa bahay nila? Diba? O habang nakapila siya sa tricycle? Alam niyo ba kung ano yung mga kasalanan ginawa natin sa isa't isa? So ano sinasabi ng Diyos? Paano natin malalaman kung isang tao ay ililigtas o ligtas na? By your words. Yung ano ang sinasabi mo. Ano ang lumalabas sa iyong bibig. Because sabi ng Diyos,
By the bounty of your heart, your mouth shall speak. Kung si Jesus ang laman ng puso mo, sino ang lalabas sa iyo? Si Jesus din. Amen? That's why I encourage the Christians, para maiwasan natin yung mura tayo ng mura, ilagay mo si Jesus doon sa puso mo. Palitan mo yung language of this world. Lalo ngayon kasi sa computer. Magbukas ka lang ng Facebook, ang tindi ng mga tao. Diba? Kung pagsalitaan yung kapwa niya, hindi naman niya kakilala. Pero kung maliitin, diba? Sobra. Tapos yung mga kabataan ngayon, pag naglalaro ng computer, uso yung trash talkan. Kaya minsan, nanay na yung kausap, tinatrash talk pa. Nakakalimutan niya, nanay niya yung kausap niya. Ala, nay, weak ka talaga! Inuutosan ka lang ng nanay mo, mamili ng suka. Nanay, weak ka! Pinapabili mo ko ng suka. Hindi na uso yan. Nanay mo yun, tinatrash talk mo. But bakit ganun ka magsalita? Because yung trash talk, tama-tama yung salita, yung trash talk, basura yung laman ng puso mo. That's the truth. Kaya puro basura yung lumalabas sa bibig mo kasi basura yung laman ng puso mo. But if you put God in your heart, ang salita mo magbabago. Because from the bounty of your heart, your mouth shall speak. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo. Kaya kung ang laman ng puso mo is the gospel of Christ, ang laman ng puso mo ay yung mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ito rin ang lagi mong sinasabi. Sa eskwelahan, sa pilahan ng tricycle, sa trabaho, wherever you are, you're speaking of the gospel of Jesus Christ. Nothing else. And by these words, ito sinasabi ng Panginoon, by your words, you will be justified. Yung patotoo mo, kapatid, na si Jesus ay Diyos, na siya ay nagligtas sa ating lahat, na siya ay namatay, na buhay na magmuli, na siya ay babalik para kunin tayong lahat. This is the words that will justify you. Paano mo malalaman kung isang Kristiyano ay ligtas na nga ba o hindi? Ang kanyang salita ang magpapatotoo sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Kapag ikaw ay Kristiyanong hanggang ngayon, tinatanong ka, ligtas ka ba o hindi? Hindi ko alam eh. I'm sure. Maybe. Pag hindi ka pa rin sure sa pagliligtas, hindi ka sure doon sa ginawa ng Diyos sa iyo. You don't know the gospel yet. That's why you have to know it. And if you don't speak of Jesus, if you don't preach of Jesus, if you don't acknowledge, hindi mo kinilala si Jesus bilang iyong Diyos, by these words, you will be condemned. Mga kapatid, look at what the Bible says. It is your words that will condemn you. That's why nung kinuwento ko sa inyo last week, nung nadinig ko ito from my friend, kaibigan ko to for 37 years. Mula pa college namin, magkakaibigan na kami. College of Law, nagkahiwa-hiwalay kami ng school. Magkakaibigan kami. Nakakilala ko si Doktora dahil kasama ko itong mga barkada ko na ito. They are part of my family, of who we are. But then when I heard him say that Jesus may not be God, ako'y nagulat at nalungkot. Because I know that the Bible says, by your words, you will be condemned. Etong salita na ito parang sa atin normal lang. Parang diskusyon lang ng mga intelektual na mga tao. Pareho kaming abogado. Nagdedebate lang ikaya. No, this is not a debate. This is a word against my God. And by these words, you will be condemned. That's why I got worried that this friend of mine, kaibigan ko, parang kapatid ko na, may be condemned because of what he said. Yung salita niya ng hindi pagkilala sa Panginoong Hesukristo will condemn him.
The most important fruit you will bear is your word of acceptance of the gospel. Ito ang pinaka maiging bunga at dito ka makikilala kung ikaw ba ay totoong Kristiyano o hindi. Kung ikaw ba ay iniligtas ng Panginoon o hindi. Listen to what you say. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi mo. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong kapatid. Is he speaking about himself? Kinukwento ba niya yung sarili niya? Or is he speaking about the goodness of God? And this is why we have this theme for this year. Because this is what we must be doing. Our words will justify us. If we witness about our God, if we witness about the goodness of our God, ito ang paraan kung saan tayo susukati ng Panginoon sa panahon ng kaligtasan at kanyang pagbabalik. Have you testified about His goodness? Ikinalat mo ba sa lahat na si Jesus ay Diyos? O ikaw ay isang Kristiyanong nakahalukip-kip sa sulok? At hindi mo mabanggit ang pangalan ng iyong Panginoon. Nasa eskwelahan ka, nasa trabaho ka, alam mo na born again ka, pero bukod sa iyo, walang ibang nakakaalam na born again Christian ka. Kilala mo si Jesus, pero not one among your friends know who Jesus is. Walang ni isang nakakilala kung sino si Jesus nang dahil sa iyo. Your words will justify you. It is not enough. Lagi ko sinasabi sa inyo na ikaw ay ligtas. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para iligtas ka lang. Iniligtas ka ng Diyos para may iba pang maliligtas. Kaya may mga bata ngayon dito sa ating iglesia because we are not stopping with this work of saving souls, of introducing God to them. Ipakilala ang ating Diyos na si Jesus, na sa pamamagitan niya, tayong lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa ang bait-bait nyo. Hindi dahil sa ang galing-galing nyo. Hindi dahil sa wala kayong kasalanan. That's not true. Hindi yun totoo. Hindi kayo maliligtas dahil sa dami ng sakramento na iginawad sa inyo. And I saw this in one Christian site, Kasi sa ibang religion, sacraments ang basihan ng pagliligtas. Kailangan dumaan ka sa sakramento ng ganito, ganito, ganito. Pag hindi mo dinaanan yung sakramento na yan, ay yari ka. Sa impyerno ka mapupunta. At kailangan, pati yung pangungumpisal, isa sakrament. At sino lang ang pwedeng maggawad ng kumpisal sa inyo? Yung pari lang. Kayong kumuha ng pari, yari ka. Pero yung ba'y sinasabi ng Panginoon? No. That's not what the gospel says. The Bible says, Jesus said, I am the way, the truth, and the light, and no one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nobody else. Pero, binago natin yung mga batas. Dinagdagan natin ang dinagdagan. Kaya ngayon, yung dati pananampalataya lang, kailangan meron ka ng good works na kasama. Faith plus good works. Sa atin, faith alone. Faith alone saves us. Good works is a product of our faith. Bunga lang ng ating pananampalataya. People today are worried about the fruit of works and not the grace of God. Lahat ng mga tao ngayon, ang concentration natin, yung bunga sa buhay niya. Uy, yumaman si Brother Randy. Bless ni Lord yan, kilala yan ni Lord. Tumama ka sa wedding si Sister Renny, naku, binless ni Lord. Na? Uy, naging coordinator ka ni Mayor. Ay, naku, bless na bless siya. Sa kanya dadaan yung mga sobre. Diba? Bless na bless ka. So people think prostitutes are evil and are bad fruit. They think that their sins are not as great as others. Ano kaya naging judgmental tayo pag nakakita sa sa love ministry? Ayaw puntahan niya ng mga ibang church, yung mga prostitute. Bakit? Wag na yan.
Di ba? Ang dudumi ng mga yan eh. Hindi tayo bilang mga Kristiyano, para tayo nakabihis ng puti, pupunta ka doon sa beer house, putikan, paglabas mo dyan, may putik ka na uli. Di ba? Worried na worried tayo doon sa itsura natin because pakiramdam natin, yung kasalanan natin, kukunti lang, mas marami silang kasalanan. Kaya mas ligtas tayo kaysa sa kanila. That's not true. Sins are sins. Yung kasalanan ay kasalanan. Walang maliit, malaki. Kaya lang yung ibang reliyon, kinategorize. Merong venial sins, may mortal sins, may forgivable sins. Para kang pumunta sa Shopee, merong sale. Ito, maganda ito, merong free delivery. Di ba? Ito may discount. Hindi ganun. Ang kasalanan, isa lang ang category. Pag sinerge mo yan doon sa Shopee, sins, iisa lang siya. Ang kasalanan ay kasalanan, maliit, malaki, lahat yan pinagbayaran ng ating Panginoon. Ang kasalanan ng prostitute, ng drug addict, ng mamamatay tao, kagaya rin ng lahat ng kasalanan ginagawa mo. Wala tayong pagkakaiba sa kanila. But pride tells them that they are better than others. And this is where the false gospel is doing damage to our people. Pride starts to set in. Pag naniwala sila na mas mainam ako kaysa sa kanila, yumayabang ang tao, nakakalimutan nila ang Panginoong Jesucristo. And here is the question to you, and I will end you with this. What word do you speak? Anong salita ang lumalabas sa iyong bibig? Do you speak of God? Nagsasalita ka ba ng tungkol sa Panginoon? Do you testify about the goodness of God and the gospel? Amen? Now, this is the important question that all of us must ask. And we must answer. Itong sasagutin natin. Ano ba ang lumalabas sa aking bibig? Tungkol ba sa Panginoon? Tungkol sa akin? Tungkol ba sa Diyos? O tungkol sa mga bagay na meron ako at nagawa ko? By these words, brothers and sisters, you will be justified. By these words, you will know if you are saved or not. When you go home, I want you to ask yourself this question. When you pray tonight, ask yourself this question. Tanungin nyo ang sarili nyo nito. Anong salita ang meron sa akin? Then you will know the answer if you are saved or not. Tumayo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your word. Salamat, Panginoon, sa salitang ibinigay mo sa amin sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, bahagi kami ng kalipunan ng mga tao na naniwala na ito ang tamang daan ng kaligtasan ngayon, na kailangan kami ang nagdedeklara. Kami ang basihan. Ang mga bagay na aming ginawa ang magsasabi kung ako ay inibig mo, kung ako ay iniligtas mo. At naniwala kami, Panginoon, sa kasinungalingan na ito. Pero sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong pahayag ng katotohanan. And now we know that our salvation is all about you. Ang aming kaligtasan, lahat, Panginoon, ay tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa amin. Walang bagay kaming gagawin o nagawa na makapagliligtas sa amin. We are condemned for death, Lord. Pero dahil pinadala mo si Jesus na iyong anak, iyong kaisa-isa at bugtong na anak, ako ay naging ligtas. Ako ay may assurance, Panginoon, that I am saved. I know, Lord, ang dami kong kapalpakan sa buhay. Ang dami ko pa rin mali. Ang dami ko pa rin pagkukulang. But not even those sins, Lord, are enough para alisin mo ako sa tabi mo. Para kalimutan mo ang aking pangalan. Para bitawan mo ang iyong pangako sa akin ng kaligtasan. At hindi ko maintindihan, Panginoon, kung bakit mahal na mahal mo kami ng ganito. Kahit na palpak na yung buhay namin, Panginoon, you still love us.
And you're still faithful to your promise, oh God. And today, Lord, we can just watch in amazement as you send these kids, Panginoon, nang pinadala mo ang mga batang ito dito sa iglesyang ito. Para maibsan ang lahat ng aming mga pagod, ang lahat ng aming pighati, ang lahat ng aming pag-aalinlangan sa kung ano itong ginagawa at pinagagawa mo sa amin sa iglesia na ito. Truly, Lord, inaamin namin sa iyo, there are times, Lord, we started to question. We started to ask, kaya ba namin ito? Is this truly what Jesus, your Son, is telling us to do? Tama ba ito? But now we know it's real, Lord. Not because of what we have done, but because of what you have done. Now we know it's true, Lord, because your promise is happening. Now we know it's true, Lord, because we listened to your word and we acted on your word. Kumilos kami ayon sa iyong salita, hindi sa bagay na aming gawa. Kasi kung iisipin lang namin, Panginoon, sa aming sariling desisyon, hindi namin ito gagawin. Hindi namin ito kakayanin. But God, I thank you, Lord, that the mere presence of these children, Lord, sa simbahan ito, is your answer to our questions. Is this real? Tama ba ito? Totoo ba itong salita ko? May kapupuntahan ba itong pagpapagal ninyo? And today, Lord, you have spoken to us in real terms. Di lang sa salita, Panginoon. You have shown it to us in the physical world that you are God, that you are real. Ikaw ay totoo, Panginoon. Ikaw ay buhay. And these children is a testimony that you are alive, that you are real, that you are powerful, that you are merciful, that our mission, Lord, is not yet complete. There's still so much to be done. And today, Lord, we pray, for our families, Lord. The same way that we pray for these children, Lord, we pray for our own families and our own children. Let your word be upon their hearts sa lahat ng aming mga anak, Panginoon. Naway ang salita mo, O Diyos, ay pumasok sa puso ng bawat isa sa aming sambahayan. That our doubts and fears will all be answered. That all our troubles will soon be gone, Panginoon. Because we know that everyone in our family will be saved. We thank you, Lord God, for your kindness. We thank you, God, for your faithfulness. And all glory and honor is yours, now and forever. Amen and amen. Hallelujah. Praise God.